Simpleng sangkap lang ang ginamit ko dito, pero hindi ko akalain sobrang sarap pala niya. Siguradong sira na naman ang diet mo nito, Mars. Tara, umpisahan na natin. Gagamit tayo dito ng 6 na pirasong buong itlog, then 1 teaspoon ng vanilla extract. Halo-haloin lang natin siya hanggang maging scrambled na yung ating itlog. Maglagay din tayo dito ng 1 and 1/2 tablespoon brown sugar. Mix lang natin ulit. Then, ilagay na natin yung pinaka main ingredients natin, yung ating Milo sachet na powder. Bali, 6 na piraso nga pala lahat yung nagamit ko dito. Sinala ko na rin para maging pino yung ating mixture. Maglagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng baking powder, pampaalsa. Mix lang natin hanggang sa mag-well combine na ang ating mixture. Pag may mapansin kayong mga buo-buo, huwag kayong mag-alala dahil sasalain natin ito. Para maging smooth yung ating cake, isang beses ko lang din siya sinala, okay na ito. Shout out nga pala sa ating masisipag na mga top fan, Miss Daisy Garcia, Lea Pahenago, Algin Corsica, and Jessa Galuno. Pahiran natin ng konting oil ang ating llanera para hindi tayo mahirapang mag-unmold mamaya pagluto na siya. Sa steamer lang kasi ng rice cooker ko siya lulutuin, kaya pinagkasya ko na lang yung 2 llanera. Kung medyo malaki po yung steamer ninyo, pwede po kayong gumamit 3 llanera, small size. Pero kung steamer lang ng rice cooker, pwede po kahit medium size lang na llanera ang gamitin ninyo. Kahit papano, may natira pa naman siyang konting allowance para hindi siya mahirapang umalsa mamaya. Ang gagawin ko, hindi ko na lang siya lalagyan ng foil. Nilagyan ko na lang ng tela yung takip para hindi matuluan yung ating cake. In-steam ko siya ng 30 minutes, low heat lang. Medyo makapal kasi yung ating cake. Ayan, after 30 minutes, check natin siya. Malinis na yung ating toothpick, kaya luto na ito. Gawa naman tayo ng ating frosting sa isang bowl. Naglagay ako dito ng 1/4 cup na evap milk. Nung medyo malapit na siyang kumulo, nilagay ko na dito ang 4 na pirasong goya. Ito lang kasi yung dark chocolate na alam kong mura. Masarap din kasi siya, tsaka available siya sa lahat ng mga supermarket. Ayan, i-mix lang natin siya hanggang sa matunaw na yung ating chocolate. Mahinang apoy lang po dapat. Kapag ganito na yung texture niya, pwede na tayong mag-add dito ng konting butter or margarine para maging soft yung ating frosting. Ayan, okay na ito. Patay na natin ang apoy. Ayan, ibuhos na natin agad yung ating nagawang frosting sa ating Milo cake. Naku po, sira na naman ang diet natin dito mga Mars. Gawa na rin kayo nito, siguradong magugustuhan ito ng inyong mga chikiting. Ito lang yung available sa akin na pang toppings. Pwede rin naman po kayo mag-leave dito ng marshmallow or kaya chocolate chips o kahit na anong gusto ninyo. Tikman na natin ang ating Milo cake. Ang ganda, ang sarap niyang tingnan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Thank you for watching. Bye-bye!